Mga idolo, alam mo bang posibleng ito na ang huling season ni LeBron James sa Los Angeles Lakers? Dahil ang kontrata ni Lolo Bron sa Lakers ay hanggang 2025 to 2026 season na lang. At dahil habang wala sina Luka Doncic at Austin Reeves, biglang bumalik ang halimon na version ni King James. Sa huling tatlong laro, almost 30 points per game. Parang pinapakita ni LeBron sa buong mundo. Gusto ko pa rin maging number 1 option at kaya ko pa. Pero ito ang mas malaking tanong. Kung kaya pa pala niya, bakit ginawa siyang third option ng Lakers? At kung hindi na magbabago ang role niya dahil kay Luka, posible bang umalis si LeBron sa Lakers ngayong summer? At kung aalis nga siya, saan kaya lilipat ang hari ng NBA? Hello guys, welcome! What's up mga idolo? Welcome back sa ating channel. Sa mga nakaraang games ng Lakers, may isang bagay na napansin ng buong NBA world. Habang wala si Luka Doncic at Austin Reeves dahil sa injury, napilitan si LeBron James na kunin ulit ang opensa. At ano ang nangyari? Parang bumalik tayo sa prime LeBron era. Driving sa rim, step back three, playmaking at clutch shots. Sa edad na 41 years old, almost 30 points per game ang average niya sa stretch na iyon. May 8 rebounds at 11 assists. At dito nagsimula ang malaking usapan ng NBA fans mga idolo. Kung kaya pa pala niyang gawin ito, bakit ginawa siyang third option ng Lakers? Para sa akin mga idolo, si Luka. Hindi naman na natin maikakila na tumatanda na ang hari at kailangan na nila ng bagong pamalit. Hindi na sekreto na ang future ng Los Angeles Lakers ay nakaikot na kay Luka Doncic. Si Luka na ang bagong mukha ng prangkisa. Siya na ang primary ball handler. Siya na ang magiging long-term superstar ng team. At natural lang iyon, mas bata si Luka. Franchise player level talent. Pero para kay Lolo Bron, may epekto iyon. Dahil ibig sabihin nito, hindi na siya ang magiging number 1 option. Hindi na rin siya magiging number 2 option. Sa system ngayon ng Lakers, third option na si LeBron. At para sa isang player na tulad ni King, medyo mahirap tanggapin iyon. Dahil matatandaan natin, sa una nating content, nakalebel niya nga si Michael Jordan sa GOAT debate. At ngayon mga idolo, wala sina Luka at Reeves sa ilang games dahil sa injury. Napatunayan ni LeBron ang isang bagay. Hindi pa siya tapos. Hindi pa siya role player. Hindi pa siya pang third option lang. Kaya marami ang naniniwala na ang ginagawa ni Lolo Bron ngayon ay parang silent message sa Lakers front office. At lalo na kay Rob Pelinka. Parang sinasabi ni King, kung hindi niyo ako bibigyan ng tamang role, may ibang teams na handang gawing iyon. Mga idolo, nasaktan ba si LeBron? Hindi man sabihin ni LeBron sa media. Dahil sa professionalism, ramdam na maraming fans na may konting frustration dahil sa buong karir niya, siya ang laging sentro na ng team. Ngayon lang siya napunta sa sitwasyon na may mas batang superstar na papalit sa role niya at ang superstar na iyon ay si Luka Doncic. Hindi rin biro iyon dahil si Luka ay isang generational player at kapag ang isang franchise ay may gantong talent, doon talaga umiikot ang future ng team. Kaya ngayon, lumalakas ang speculation na ang summer na ito ay maaaring maging turning point. Kung hindi magbabago ang role ni LeBron, posible siyang maghanap ng team kung saan mas malaki pa rin ang role niya, may chance pa rin sa championship, at may respect sa legacy niya. At kung mangyari iyon, maaari natin makita ang isa sa pinakamalaking off-season move sa NBA history. Mga idolo, habang tumatanda si Lolo Bron, lalo lang nagiging mahalaga ang bawat season. At kung totoong ito na ang huling taon niya sa Los Angeles Lakers, isang bagay ang sigurado, hindi basta matatapos ang karir ng hari kung saan man siya mapunta. Tiyak na magiging headline ng buong NBA world o buong mundo. Kaya ngayon mga idolo, gusto kong malaman ng opinion ninyo. Aalis ba si LeBron sa Lakers ngayong summer? At kung aalis nga siya, saan dapat pumunta ang hari? Comment nyo sa baba. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, don't forget to like, subscribe, at i-on ang notification bell button para hindi kayo mahuli sa mga susunod nating NBA stories. Dahil dito sa channel na ito, basketball ang tunay na panalo. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports. Parang may mali na naman. Once again, this is your Spotlight in Sports. Maraming salamat mga ka-sports.